Magandang araw po muli. Tuloy po tayo sa aking video. Part 6 na po tayo. Ano po yung topic natin ngayon sa part 6? Itong coronavirus on molecular level. Or pwedeng anatomy of a virus. Pwede rin yun ang title natin. Nag-break lang po ako. Medyo nagluto kasi ng pansit. Nag-snack po ako ng pansit. Kaya medyo feeling may energy ako ngayon, parang lumakas-lakas. Gutom lang pala. Ano po, medyo nahulog. So, ano po yung virus on molecular level? Pag-aralan natin yung kung ano ba yung talaga yung virus, kung ano bang itsura niya, kung ano bang itsura ng virus, ng coronavirus. Anatomy of a virus. Pag-aralan natin yung virus. Ito po yung itsura ng virus sa microscope po. So, microscopic to. Ganito po. Kaya na po napangalanan siya ng corona kasi pag tinitignan to sa microscope, itsura siyang corona na naka top view. Ano pa? So, ito ang sabi dito, the COVID-19 virus has several features that may be able to target with drugs to break it down. So, ang magiging gamot, pwede daw maging gamot dito na gawin ay ang antiviral po kasi talaga, ang paggawa niyan. Kunyari, makagawa ka ng gamot na ma-disable mo itong mga nakapaikot sa kanya na corona, matutunaw mo yan, o di, PWD na yung corona. Magiging person with disabilities na siya. So, hindi na siya makakapang harm. Hindi na siya makakapang sakit. Kasi nga, disabled na siya. Yun po ang iniimbento ngayon na gamot. Naghahanap ng gamot ngayon na gano'n na pwedeng, o kaya maka-imbento ka ng gamot na babasagin niya yan. Ito kasi sa kanya, protekta, yan ang tinatawag na shell. Maka-imbento ka ng gamot na mabubutas mo to, di sira po yung basta yun po ang inaantay natin ngayon na gamot, yung makagawa ng gamot na mas madidistract niya yan. Mamaya natin pag-uusapan yung mga gamot-gamot na yan. Ano po? So pag-usapan muna natin to. Ayun nga, sabi kasi pwedeng may mga gamot na pwedeng magawa na pipigil sa ginagawa niya. Kasi ang trabaho lang naman ito, didikit siya dun sa mga cells natin. Ito, didikit yan dun sa cells natin, papasok siya dun sa cells natin, dun siya magpaparami. Then, pag hindi na kaya ng cell natin, puputok. Pag putok nun, parang nanganak, dadami. Dilipat na naman. Yung mga millions na, yung mga maraming na buhay, lilipat na yun sa ibang cells. Doon na po kumakalat. Yung tinatawag ng infection. Ano po? Tulad nung yung sa sabi ko nga dati, yung kwento ko, may sugat ka dyan. May kwento ko na ba to? May sugat ka dyan. Pag napunta dyan yung virus na to, hindi naman po yan dyan maglalagi. Ibig sabihin, nakapasok lang siya dyan, papasok doon siya cell, kakalat siya, okay, kakalat siya doon. Pero, lilipat po yan dito. Pag naandito pa lang siya, hindi ka naman makakaramdam ng pag-uubo, yung mga sintomas. Hindi mo naman, kasi andito pa siya. Madadala yan ng dugo natin dito, pag punta na dito. Kasi ang virus po, may mga iba-ibang klase din po ang virus. Di ba yung tulad ng HIV virus, ang target ng HIV virus dun sa reproductive organ natin sa baba. Itong respiratory virus dito naman yan sa paghinga natin, dun naman yan. So may kanya-kanya rin silang type kung saan virus sila para sa. So sabi ko nga, kung dito yung pumasok sa sugat mo, pwedeng mag-infect siya dun ng mga cells, pumasok siya sa mga cells natin diyan, pero dadalhin pa rin siya ng dugo natin hanggang sa makarating na yan dito. Saka lalabas yung mga sintomas. Ano po?
hindi tulad ng bakterya, pag yung sugat natin na sugatan ka dyan, bakterya ang makapasok dyan. Kaya yun ang pinagkaiba ng virus sa bakterya. Ang bakterya, kakalat na talaga yan dyan. Sa labas pa lang kakalat na yan. Then mamamaga na yung kamay mo. Yun ang nagkakaroon na ng infection. Magre-react na yung kamay, mamamaga na. So, yun ang pinagkaiba ng virus sa bakterya. So, meron pa tayong ano. Ito po yung RNA, parang pinaka-DNA nila. Andito po yung sinasabing DNA, ano ba yun? Andito po yung genetic code na tinatawag. Ito, napag-aralan na to ng China kung ano yung genetic code na yan. Isinare nila yan sa World Health Organization. Napag-aralan na agad nila kung ano yung laman ng genetic na yan. So, ang hinahanap na lang yung gamot. So, yun lang naman po. May tatlo lang naman pong o apat na parte. Tatlong parte lang naman ng yung mga galamay niya. Yung nagpo-protekta sa kanya na balat. Yung shell. Parang itlog. Tingnan mo, parang itlog. Andito yung pinaka importante sa kanya kasi nandyan yung information, nandyan yung pag pumasok na siya cell, yan, nandyan yung mga instruction, nandyan na yung kung paano siya magpadami, nandyan na po. So, kaya po yung pagsasabon natin ng kamay, yung paglalagay natin ng alcohol, paghuhugas natin ng alcohol, ito kasi po, protein. Ibig sabihin, ano lang siya, parang hindi siya matigas, malambot siya. Yung sabon, kaya siyang masira ng sabon sa kanang alcohol. Kasi ano lang siya, protein lang. Kaya effective naman yung maghuhugas talaga sa paglaano ng alcohol. Basta 60% alcohol daw po para matunaw niya. Kaya may natismis, di ba? May natismis pa sa Iran. Sa Iran ba yun o sa Russia? May mga kumalat doon na fake news na pag ininom mo daw yung alcohol, mamamatay ito. Mamamatay po. Mamamatay dito talaga kasi dadaanan. Pero kasama ka nang mamamatay. Kaya ang dami pong nadisgrasya doon sa kanila. Kasi may kumalat na chismis na ganun. Siguro, desperado sa takot, sinunod naman. So, hindi po totoo yun. Sa labas, pwede mong patayin to. Pero kung iinumin mo yung alcohol, kasama ka nang mamamatay. So, ang coronavirus po kasi, may iba-ibang klase. Yung sipon po, ang tawag dyan, called rhinoviruses. Rhinoviruses. So, yung sipon po natin, coronavirus po yan. Parang ganito po yan. Ang apelyido nila, pamilya sila ng corona, ang apelyido nila, corona. Ngayon, iba-iba lang pangalan nila. Tulad nitong sipon, ang pangalan niya, rhinoviruses. Ito naman, trangkaso, ang pangalan niya, influenza virus. Ito namang SARS, yung MERS naman, ito yung SARS, yung unang kumalat nun na SARS. Itong MERS naman, yung kumalat sa Saudi Arabia. Ito na nga, SARS-2, COVID. SARS-1, yung unang kumalat nun sa Hong Kong. SARS-2, ito na ngayon. Ang pinangalanan na nilang COVID-19. Ang apelyido nila is corona lahat. Naintindihan nyo na, pamilya sila ng corona. Ang para sa akin, ang tingin ko nito, yung Spanish flu, influenza flu noon na maraming namatay din, nag-pandemic din ng ganito. Flu lang yun flu. Influenza virus lang, pero bakit ang daming namatay sa US? Na kung tutuusin itong flu, nahanapan naman nato ng anti-flu shot. Tutuusin ito hindi naman talaga to fatal. Pero ang dami namatay sa kanila. Ganun siguro kahina yung resistensya ng mga puti dahil nga sa klima nila. So, ayan po ang itsura ng coronavirus. Yan po ang itsura.
influenza virus. Ito po ang trangkaso. Ang itsura ng trangkaso ng COVID, saka yung sipon, iisa po ang itsura niyan sa microscope. Pag tinignan niyo sa microscope, iisa po ang itsura nila. So, yun, parehas din sila ng anatomy. Parehas lang sila ng itsura, parehas yung ano nila. Nagkakaiba lang sa impormasyon na nasa loob. Kung ano yung nagbabago-bago din kasi ang virus. Nag-a-adjust din sila kasi paano sila nag-a-adjust? Kunyari, kaya nag-iiba-iba ang virus, ganito po 'yan. Naka-infect siya ng monkey na ano niya yung bat, yung paniki, nakagat niya yung monkey. So, yung monkey magkakaroon ng virus, depende sa resistensya nung mag-a-adjust po ito. Mag-a-adjust yung virus. So, mag-iibang anyo siya doon. Ngayon, naililipat na sa tao. So, panibago na namang virus yung nakarating sa atin. Kaya po, parati tayong natatamaan ng iba't ibang virus. Nag-iiba-ibang anyo lang ang virus. Iba-iba lang siya. From mahina, tumatapang. Kasi nga, nahahaluan siya ng ibang, kunyari, natatransfer sa ibang animals, naglilipat-lipat, kaya lumalakas. So, yan po ito yung RNA ang tawag yan, RNA. Yan, sa tao DNA, sa kanila RNA. So, ang ibig sabihin po ng RNA is ribonucleic acid. Nucleic acid present in all living cells. Its principal role is to act as a messenger carrying instruction. Yun po. Ito daw, ang trabaho daw nito ay tagapagdala ng mensahe, ng informasyon. Ano po? From controlling synthesis of protein, although some virus dala-dala niya yung genetic information. Andito yung genetic information ng virus. Ano po? Nandiyan parang sa ikabubuhay nila, para tayo, 'di ba? Ang nagpoprotekta sa atin yung immune system natin para yung lahi natin is hindi malipol ng mga virus. So, sila naman, meron din silang parang pinaka-immune system din nila. Ito naman, nandyan naman yung mga information paano sila nag-i-evolve, nagbabago-bago. Ano ba? Paano naman sila magpaparami, nandyan ang mga impormasyon. So, punta na po tayo. Paano daw po, how do virus make, paano tayo nagiging sakitin sa mga virus na to, Viruses infect places in our body we feel. So, yung mga viruses, kadalasan, tulad nga ng sipon, sa likod lang natin yan pumupunta. Yung flu, yung trangkaso dito, hanggang dito. So, ito ngang corona daw, ini-infect niya yung lower airways natin ito, including our lungs, then nagiging pneumonia. Bakit nagkakaroon tayo ng trangkaso, lagnat? Bakit tayo nagkakaroon ng lagnat, sipon, sakit ng katawan, ano pa, yung panlalamig, basta lahat ng yung sakit ng ulo, pag napapasok tayo ng virus. Kasi
Yan pong lahat na yan, ano lang yan, response ng katawan natin. Yung pag napasok tayo ng virus, yung katawan natin nagre-react, sumasakit yung katawan natin, nagkakaroon tayo ng ubo. Lahat po yan, lagnat, sakit ng ulo. Lahat po yan, reaksyon ng katawan natin. Hindi po yan ang sakit. Reaction lang po yan ng katawan natin dun sa virus na pumasok. Di ba? Kaya tayo umuubo dahil yung reaksyon ng katawan natin para mailabas natin. Umuubo tayo para mailabas yung virus. Gumagawa yung katawan natin ng sipon, ng mucus, ng plema para malipol yung virus dun, tapos idudura natin. So, reaction po yan ng katawan natin, paano labanan yung virus na nakapasok. Ano pa? Yung fever, bakit tayo nagpi-fever? Panlaban din po ng katawan natin yan. Kaya tayo nilalagnat, nilalabanan din yung virus nun. Panlaban din natin yung temperature. Diba? Yung pamamaga, ito namamaga, reaction din yan. Sabihin natin, reaction din ng katawan natin. Kasi nga, may mga virus diyan kaya namamaga. May infection. Bakit daw, ito sabi, bakit tayo nagkakaroon ng sipon, ng lagnat? Dahil, yan yung panlaban natin sa viruses. Reaksyon ng katawan natin yan. Yan yung panlaban ng katawan natin. Hindi dahil sa virus. Hindi po tayo hindi po yung virus ang nag-utos sa katawan natin na ganyan ang gawin niya. Yung reaction po yun ng katawan natin. So, pag nalampasan mo yung mga reaction na yun, mga sintomas na yun, ano man susunod na dun, yung immune system natin, magpapadala na rin siya ng antibodies, yung panlaban naman doon sa virus. Kaya lang, may pagitan po kasi kung ilang araw yun eh. Tulad ng flu, ng sipon, 1 to 3 days bago yan na ang incubation. Yun naman trangkaso 1 to 7 days incubation. Ibig sabihin, pag 7 days kaya na siyang talunin ng immune system natin, yung sarili natin panlaban. Kasi wala naman po talaga. Ang mga gamot kasi ginawa lang yan para ano lang pang temporary relief. Kunyari, itong gamot na sa ubo, karamihan sa gamot sa ubo is pinapamanhid. Okay, kunyari nilalagnat ka, pag uminom ka ng gamot, anong gagawin lang ng gamot? Pabababain lang yung lagnat mo, pero hindi yun ang gamot mismo. Nandun pa rin yung virus. Pinababa niya lang yung lagnat. Andun pa rin yung virus. Kunyari yung ubo-ubo, yung inuubo ka, inom ka ng gamot, papamanhidin lang yung katawan mo para hindi ka umubo. Pero andun pa rin yung virus. So, hindi yung gamot para patayin yung virus. Kasi lahat po ng sintomas na yan is dahil lang dun sa meron kang infection, meron kang virus sa loob na nagre-react yung katawan natin. Kaya, yung mga iniinom naman nating gamot is mga pang temporary lang yun para doon sa sintomas, hindi para doon sa gamot. Ano po? Ay, hindi doon sa virus. Pero, ang talagang gamot dyan is yung antibacterial na sinasabi nga, kung may makaka-invento ng antiviral na gamot. Yun ang sabi ko kanina, wawasakin niya lang itong yun talaga ang gamot. Sisirain niya yan, i-disable niya yung virus. Kunyari, basagin niya yung shell, o kaya i-disable niya itong galamay. Yan po ang mga nai-inventong gamot.
Vaccine work by pulling our body into thinking that we have, mamaya natin papaliwan. So ito po alam niyo po kung ano to. Ito yung itong nasa natin, mga tab mark na ayan sa microscope po. Ito po yan. Ito yung mga nasa kamay natin, mga guhit sa kamay natin. So dito po sa mga palugit na yan, sa mga kamay natin dyan, pwede dyan magtago ang mga virus. Hindi lang virus, germs. Marami nagtatago dyan. Bacteria. Andyan sa mga loob na yan. Taguan nila yan. So, kaya po sabi nga maghuhugas. Kaya alcohol para mamatay yung mga nagtatago doon na virus, germs, bacteria. Di ba doon sa kamay natin na yan, yung mga guhit dyan, microscopic na po, Always cut your nails. Yun po. Ngayon dahil meron tayong pandemic, dahil may COVID, parati po kayong magpuputol ng nail cutter. Magni-nail cutter kayo, magpuputol kayo. Huwag kayong magpapahaba. Kasi yung nangyari sa akin na nagkatrangkaso ako, naglilinis ako ng ilong. Mula nung nagkumati na, nag-runny nose na ako. So, ibig sabihin, nakuha ko. Kaya, napansin ko mahaba yung kuko ko. Ngayon, pinagpuputol ko na. Pwede po yun ang pagtaguan ng virus, ng bacteria, germs, yung ilalim ng kuko natin pag mahaba. So, kailangan, natin yan, parating putol. Lalo na ngayon may COVID, always natin na short ang ating, maigsi ang mga kuko natin. Kasi pwedeng dyan sila nagtatago. Kahit naghuhugas ka, kahit naglalagay kang alcohol, kung naandyan naman yan sa mga kuko. Pag kulangot mo, pasok. Yun ang nangyari sa akin. Kaya ako natrangkaso. So, ayun po yung bacteria, yung virus, kung paano niya i-infect yung lungs natin. Dumidikit siya dun sa mga cells. Pag dikit niya dyan sa cells, i-inject niya na yung papasok na siya dun. Pag nakapasok siya dun siya manganganak. Diyan sa mga cell na yan, sa isang cell na yan, manganganak siya. Pag punong-puno na yan, puputok na yan. So, pag putok nun, marami na siyang, rumami na siya. So, i-infect niya na rin yung mga katabing cells, good cell, yung cells natin. Kaya, dumadami hanggang sa mapuno na to ng virus. Mabilis lang po yan, lalo na itong COVID. 14 days ang incubation niya. Kaya niya, sa 14 days na yan, pupunuin yan hanggang sa madamage na maging pneumonia. Na-damage niya na dahil napuno na siya ng virus. Pero, sa 14 days na yan, kung malakas ang immune system natin, lalabanan yan. Maglalabanan na sila dyan. Antibodies natin. So, ganito po Ganito po kung ito yung good cells natin, yung cells natin, yung atin. Ito yung virus, papasok na siya doon sa good cells. Ito yung virus. Pagka napasok niyan, kakalat na siya dyan, puputok, malilipat sa ibang cells. Yun na po, infection. Kaya sabing infection, dumadami hanggang sa hirap ka ng huminga. Ito po, to? Incorrect. Kasi may kumalat nung una po, kumalat ng picture na to sa Facebook siguro, Ang sinasabi kasi ito, ang panlaban daw sa coronavirus, yung magmumug ka ng asin saka vinegar at magaling daw. Okay. Totoo. Maniniwala kung totoo yun. Magaling. Mawawala yung sore throat mo. Kasi yung sore throat kasi, reaction lang yun po ng katawan natin sa virus. Yung mawawala yung sore throat mo, gagaling yung sore throat mo, pero yung virus po, buhay pa sa loob.
nawala, nagamot lang nung asin, nagamot lang nung vinegar, yung sintomas, yung pamamaga, yung reaksyon ng katawan natin doon sa virus. Pero yung virus po, hindi po namatay. Naandyan lang yun sa loob. Ano ba? So, kaya sinabing incorrect, fake news. Kaya wag po kayo maniwala na yung pagmumumog na kung ano. Okay. Kung magaling yung ako nga may alam akong ano yung pangtanggal ng sore throat, yung kalamansi, ihawin ninyo, ihaw nyo, may balat pa. Tapos pag malamig, kung kaya nyo pa mainit, kainin nyo na. Dito niya, ano nyo, ano nyo, tapos durugin nyo, kunin nyo yung katas. Pati yung uling-uling niya, sama nyo na. Buong kalamansi. Magaling po yung sa sore throat. So, ibig sabihin, na ano niya rin yung inflammation, yung pamamaga na gagamot niya. Pero hindi yung napapatay yung virus, hindi. So, ito po yung flu vaccine. Ano po ba ang trabaho ng flu vaccine? Ibig sabihin yung trangkaso kasi meron ng anti-flu, may gamot na ay anti-vaccine na sila. Meron na po ang trangkaso. Yung bang sinasabing flu vaccine na ini-inject sa matatanda every year. O kaya yung mga kilala kong galing US, uuwi lang ng Pinas, magpapa-inject dito kasi libre po dito. Sa kanila ang mahal nito. Flu vaccine injection, mahal. Sa kaya yung iba sinasakto pag uwi nila dito sa Pinas, mga matatanda na Pilipino, nagpapa-inject na sila dito kasi mura po dito ang flu vaccine. Yan naman kasi flu vaccine, 60 years old pataas, ini-inject yan. Yan pinapayagan lang niya. Ibig sabihin, ito kasi yung flu vaccine, bakuna. Ang trabaho po kasi ng bakuna ay, ganito po ang paggawa niya. Ang paggawa po ng bakuna, yung mga scientists, yung virus po, dudurugin nila to. Pag wasakin nila, hihiwa-hiwalay nila sa laboratory, di wasak na. Hindi na yun hindi na po sabihin natin wala na siyang buhay kasi durog na siya. Ngayon iipunin nyo ng mga scientists, ilalagay dito sa vaccine. Ngayon pag inject dun sa sayo, madidetect yun ang immune system natin, kala may virus na pumasok, pero harmless. Yun po ang nagiging antibodies. Yung immune natin gagawa ng antibodies. Gagawa siya ng panlaban. Dahil nga may na-detect siyang ulitin po natin kasi naputol yung aking sounds na nagka-problema po. Ulitin natin yung trabaho ng vaccine is lukuhin yung ating immune system kasi gumawa yung mga scientists yung mga gumagawa ng gamot, winasak nila yung isang virus kung minsan hindi kahit anong virus basta harmless, kahit galing pa yan sa unggoy o anong virus na yan, basta wawasak-wasakin nila yan. Ngayon ilalagay dito, inject sa'yo, so kala naman ng immune system natin may virus pero harmless na yon. So maggagawa siya ng antibodies. Kaya tayo, mga bata pa lang, ini-injection na tayo, di ba? Ng bakuna. So, meron na tayong naka-reserve na antibodies. Sa pasukin man tayo ng virus, yung tunay na virus, nakahanda na yung immune system natin. Dahil nga dito sa bakuna. Tulad ko po, nung bata ako, na-injection na ako ng bakuna sa bulutong, kaya lang, may expiration din. Kaya nung yung last 2018, tinamaan ako ng bulutong. Okay. So ito na po tayo, coronavirus. Mga sintomas. Ano ba ang sintomas? Uli, balik tayo. Cough, runny nose, sore throat, headache, fever. Ito po yung virus. Saan siya pumapasok? Sa nose, sa mata,
or sa bibig. Ano po? Tapos, pagdating dito, bababa siya dito sa lalamunan. Diyan na siya papasok na siya diyan sa mga cells. Sa cells natin, pagpasok, dadami na siya diyan. Tapos, bababa na siya dito. Hanggang doon na siya kumalat. Ano po? So, within, 14 days, period of 14 days. Ngayon, pag na-detect naman ng, natin, ng immune system natin, papadala na rin diyan ng, papadala na rin diyan ng mga cells, T cells, papadala na rin, para labanan na rin yan. Ang maglalabanan na sila diyan. Kaya kung malakas ang immune system natin, tatalunin yan, virus na yan. Kaya lang, habang naglalaban sila, nadadamage na itong lungs natin. Kaya may naiiwan na sakit, pneumonia. Kasi na-damage habang sa labanan nila dyan, bakbakan sila dyan sa loob na yan, naiiwanan, nadadamage yung, kasi yung immune system natin, kuminsan, kahit yung good cells na, kahit yung cells na natin mismo, tinitira niya, kala niya, virus na rin. Andun na po yung sinasabing sepsis. Naggawa ng maraming antipanlaban yung katawan natin, pati yung good cells, tinitira niya na. Hindi na makontrol. Kaya, yun po ang delikado. Nakakaroon ng organ failure doon, nakakamatay din yan. So, pag pneumonia na po to, pag naging pneumonia na yan, namatay, okay, natalo na ng antibodies natin yung virus, tapos na yung labanan nila, nanalo na yung T-cells natin na antibodies, at sabihin natin, may na-damage, may nasugat, yun na, gawin na lang natin word yung nasugatan, siyempre, papasukin na yan naman ng bacteria naman ang papasok na dyan, hindi na virus, bacteria naman. Kaya, pagkatapos nito, laban mo sa COVID, magkakaroon ka ng mild pneumonia, ibig sabihin, may konting damage yung mo, kailangan gamutin ka na ng antibiotic. Ano po? Kaya kung pag nakipaglaban ka sa mapansin mo, after a month, kunya nakipaglaban ka, hindi asymptomatic ka, mild lang yung tumama sa iyo ng COVID. Sabi niya, kayang-kaya ko to. Pero, hindi mo alam, may naiwan na damage sa iyo doon. Yung bacteria naman ang tumitira, within a month, mapapansin mo, hinihingal ka na. Or, madali ka nang mapagod. Yung pala, mayroon ka ng mild pneumonia. Pero, yung virus sa katawan mo, napatay na nung antibodies natin, nung immune system natin, pero papalit naman yung bacteria dun sa damage na pneumonia. Ganun po yan. Swerte mo kung natalo ng katawan mo yung virus, pero walang na-damage. Yan ang swerte mo. Ibig sabihin, mahina yung virus, malakas yung immune mo, natalo niya agad. At healthy yung lungs mo. Ibig sabihin, kaya masama yung naninigarilyo. Ibig sabihin kasi nung naninigarilyo, dati ka nang may tama. Tatamaan ka pa nung COVID. Yung maninigarilyo, yung mga manginginom, dati nang may tama yung lungs nila, papasokan pa ng virus. Kaya mas grabe ang damage sa kanila. Pero kung healthy yung lungs mo, naglabanan dyan yung virus sa yung immune system natin, baka walang masyadong damage. Ano pa? So, ito na. Ang incubation ng coronavirus is 1 to 14 days. Ang trangkaso, 1 to 4 days or to 1 week. Ano pa? Ito naman sipon, 2 to 3 days lang ang ang incubation. Ibig sabihin, sa corona, dapat sa 14 days, malabanan mo yung mga sintomas na ibibigay niya. Ito yung mga sintomas niya. Pero sabi nga nung mga survivor, ang sintomas na nararamdaman nila ito sa una, itong season, yung tangkaso, yung influenza, flu. Yun ang sintomas nito, yun ang nararamdaman nila na
10 times. Ibig sabihin, sobra, para ka daw nabanggaan. May sinasabi pa sila na para daw silang nabanggaan ng truck. Ganun daw kalakas. Ganun ka damage. Mga severe yun sa mga sobrang severe case. Severe case. Ano, 7 kinds of corona. Ibig sabihin, may iba-ibang klase ang corona. Itong makarating kasi dito yung yung viruses madalang na. Yung pagtatae saka yung coughing of blood, yung diarrhea, madalang nang masyado yung nakarating dito yung diarrhea. Pero di ba nakatikim naman na tayo magtrangkaso eh. Di ba kung minsan sabi ngang obra suka na, nagtatay ka na tapos sumusuka ka pa yan. Yun ang delikado sa trangkaso, di ba? Parang latang-lata ka na. Ang coronavirus po, kung nakatikim na kayo ng trangkaso sa buhay nyo, isipin nyo yung trangkasong pinakamalakas na tumama sa inyo. Para sa akin, nung nabulutong ako, sobrang taas ng lagnat yun, yun ang naramdaman ko. Tapos yung nakagat ako ng lamok, H fever, hindi pa yun dengue. Naranasan ko yung siya sabi nagdideliryo. Yung talagang di mo na pala makontrol yung sarili mo, nagsasalita ka na kasi yung utak mo hindi mo na makontrol, isip siya ng isip, hindi mo na kontrol. Yung sabi nagdideliryo, tapos nagsasalita ka na sa sobrang taas ng lagnat. Ano po? Naranasan ko po yung na dengue ako. Hindi pa dengue tawag nun, H fever. So, ito na ang pag-usapan natin, yung types of medication. Ano bang iba-ibang klase ng paglaban sa anong gamot ba ang mga naimbento, nagawa ng tao para labanan ang mga viruses na to? Ano ba ang mga nagawa ng mga scientists na gamot para labanan yung viruses? Yung bacteria, ang naimbento nun, antibiotic, penicillin. Yan po, naimbento nila yun. So, antibiotics, ang tawag kasi sa scientific ng sakit na to, virus, pathogens. Ang tawag nila dyan, pathogens. Sa ating terms, viruses. Ano po? So, ano pong mga nagawa nilang naimbento ng tao para labanan ng mga virus? Ano po? Antibiotics. Unang antibiotics. Yun nga sabi ko, ang antibiotic po, panglaban lang yan sa bacteria. Hindi po yan panlaban sa virus. Wala pong epekto yan sa virus. Kaya po yung buti nga po ngayon, niregulate na yung antibiotic. Buti ngayon, may reseta na bago ka bumili ng antibiotic. Kasi sobrang talino ng mga Pinoy. Pinaghahalo yung gamot sa sipon, yung Newsep, yung ano-anong sakit sa trangkaso, hinahaluan ng antibiotic. Hindi po talaga yan gamot sa virus. Gamot lang po ang antibiotic sa bacteria. Alin po ang may bacteria na dapat gamutin ng yung pong TB, yan, bacteria yan. Talaga antibiotic ang gagamot, ang dapat uminom yan. Ano po? So, hindi po talaga pwede yung antibiotic sabi nila, ay, gumaling ako nung uminom ng antibiotic. Hindi po. Ang antibiotic po, siguro, nagkataon nung uminom ka ng antibiotic ng amoxicillin, meron ka ng bacterial talaga. May bacteria na talaga dyan sa mo. Kaya sabi mo, magaling sa sipon, kaya ang sipon po, ang kaso sa itong corona is, virus. Hindi naman tinatalaban ng antibiotic ang virus. Yung bacteria lang. Then, ginagamit lang po ang antibiotic sa COVID patients, sa mga tinamaan ng coronavirus, ng COVID, ay yung nagkaroon na ng pneumonia, na damage na yung lung. Talagang pag may sugat yan, kahit naman po bagasaan, may sugatan tayo din. Sa loob, nasusugatan din yung lungs natin, papasok na yung bacteria. Kaya kailangan uminom ka na ng antibiotic.
Yun po, malinaw na. Then, ano po itong antiviral? May antibiotics, mayroong antiviral. Ito na pa yung inimbento naman ng tao na ito naman yung inimbento ng tao na gamot para pampatay ng virus. So, paano naman po ito nagtatrabaho? Paano naman siya nagiging effective? Ito pong antiviral, ang ginagawa po nito, yung virus, it's either, sabi ko nga kanina, it's either i-disable niya to or makaimbento ng gamot na kayang butasin ito, yung virus. Basta itong antiviral, ang purpose niya is tirahin ito, yung wasakin sa loob ng katawan natin. Yun po ang antiviral. Yun ang inaantay natin na gamot para dito sa COVID-19. Ano po? Iba yung anti-vaccine. Iba ang antiviral sa anti-vaccine. Ang vaccine nga, kinento ko na nga kanina, yung vaccine is para lukuhin lang yung immune system natin na gumawa ng antibodies, ng panlaban. Ito namang antiviral, talagang gamot siya na tutunawin niya to. Kahit ma-disable niya lang tong mga to, basta may mabago niya lang yung cycle ng virus, antiviral, gamot na yun, effective na yun. Kunyari, nabutas niya to, di masisira siya, effective na yung antiviral. Kaya lang, ang problema dun yung side effect. Diba? Tulad nung nangyari sa dengue controversy. Ang dengue po, virus din, kaya lang dala ng lamok. Pagkagat sa iyo, iiwan na sa iyo yung virus. Virus din po ang dengue. Then ang problema do sa virus na yon, bubutasin yung ugat natin ng maliliit, kaya bumababa ang platelet natin. Kasi nga binubutas yung mga ugat-ugat natin, lumalabas yung platelet. Nagiging nakakamatay po ang dengue pag masyadong malalaki yung butas na nagawa nung virus. Dugo na ang lumalabas do sa butas. Yung hemoglobin natin, yung dugo na natin lumalabas. Yun po ang delikado na. Doon po mabilis nasabing siguro yung malaria, yun po siguro yun. Yung dugo na talaga lumalabas doon sa butas na maliliit na ginawa ng virus. Pero kung dengue lang, iba yung malaria, no? Yung malaria, yun na nga, yun, yung masyadong malakas. Yung dengue is platelet lang ang lumalabas. Kaya nga sabi, bumababa ang platelet. Hindi po ang platelet, pag bumababa po ang platelet, hindi po yun ang nakakamatay. Ang nakiking delikado po doon, yung habang lumalabas yung platelet natin, doon sa mga butas na maliliit, nasasama doon yung tubig sa katawan natin. So, nade-dehydrate. Kaya kailangan po talaga, pag may dengue, dalhin sa ospital, para masaksakan ng swero, para yung nawalalabas doon sa butas na maliliit sa ugat natin, mapalitan. Mapalitan ng tubig, tapos inom ka ng tubig. Kasi tapon yung tubig doon sa maliliit na butas. Parang yung pawis natin, diba ganyan, no? Pag pinapawisan tayo, tubig yun. Ganon din sa ugat natin. Kunya, ito yung ugat natin, may lumalabas yan na parang pawis. Yun na po yung platelet natin. Kaya bumababa. Nagkabutas-butas yung ugat natin dahil doon sa virus. Tapos, bababa po talaga yun. Kaya lang, may incubation din. Pag virus yan may incubation yan. Pag dating sa 6 days, siguro, gagawa naman na yung paraan yung antibodies natin, yung immune system natin. Gagawa na siya ng paraan para tapalan naman na yung mga butas. Kaya, pagdating ng 6 days, paakit na rin yung platelet count natin. Kaya sinasabi yung tawa-tawa sa kayong mga papaya, nagkakataon lang yun na pag inom natin is
kala natin napapataas nung papaya saka nung tawa-tawa yung platelet natin, pero ang totoo po kasi niyan, may incubation, may cycle lang yan na talagang ang virus na yan pababagsakin ng platelet mo, pero after 6 days magre-react na yung immune system natin, aakyat na yan. Nagkataon lang doon siguro, kaya sabi nung nakakapataas, ang bilis magpataas, kasi na ano na nung talaga naman naakyat yan. Kasi lalabanan na rin naman na niya ng immune system natin, yung virus dyan. Ano po, kaya tataas ulit yan. Or siguro, yung tawa-tawa sa kapapaya, siguro, malay natin, napapalapot niya yung dugo o nababarahan niya yung mga hindi pa naman kasi napag-aaralan, malay mo, nababarahan niya yung mga butas-butas. Ano po? Kaya siguro nagiging effective. So, yun na po. Vaccine, antibodies. Itong antibodies, last. Tapos na po tayo dun sa antibiotic, antiviral, anti-vaccine. Paliwanag ko na po yan. Ano naman itong antibodies? Ito na po yung naririnig niyo sa TV na antibodies na sinasabi. Ano po, yung gumaling sa COVID, after 15 days yata o ilang weeks, kukunan sila ng dugo. Kasi nga, yung katawan nila, nilabanan nila itong virus, naglabanan sila dito. Nilabanan ito ng katawan natin, gumawa ng antibodies yung katawan natin, panlaban, natalo. Dahil siyempre, mas marami naman tayong gumawa. Kung healthy ang katawan natin, mas marami tayong gumawa ng ano. So, matatalo yun. So, sa sobrang dami nung ginawa natin antibodies, na andyan pa yan ng mga ilang araw, ilang weeks na andyan pa yan yung ginawa niyang immune system natin na antibodies. Kinukuha yun ng doktor. Kaya sinasabi nila mag-donate po kayo. Hindi kasi compulsory yun. Nasa iyo yun kung gusto mong i-donate yung dugo mo para makasave ka naman ng ibang tao. Makatulong ka sa ibang tao. Bakit naman kinukuha ng doktor yun? Bakit naman kinukuha yung antibodies? Ano po? Kasi yun, antibodies na yun, kung tutuusin yung ano yun yun ang pag in-injection kasi po yun sa taong, yung hinang-hina na, yung wala nang laban, nag-50-50 na, talagang yung immune system nila natatalo na ng virus, or matagal, sabi natin matagal mag-react yung immune system nila, hindi agad nagawa ng panlaban, yun po, sila po yung i-injectionan. Pag na-injectionan ka ng antibodies, ibig sabihin, tutulungan yung immune system mo na labanan yung virus. Parang hihingi na ng saklolo. Yun po ang trabaho ng antibodies. Hihingi na ng saklolo yung katawan mo, injectionan ka. Medyo may laban ka na kasi may katulong ka na. Kung mahinang gumawa yung immune system mo, mahina immune mo dahil dati ka nang may sakit, para sakitin ka. Kung sa napagod na rin kagagawa ng antibodies yung immune system mo, tinamaan ka pa ng COVID. Kaya nga sabi yung matatanda. Siyempre, kaya sinasabing delikado sa matanda. Kasi nga, sa edad nila, siguro, ang dami na nilang pinagdaanan na sakit. Siguro, yung immune nila mahina na. Diba? Mahina na mag-react. Kaya sila yung ini-injectionan ng antibodies para tulungan yung katawan nilang labanan yung virus sa loob. Yan po ang mga nagawa ng taong gamot. Yan po yung mga naimbento ng tao. So, ngayon po, nananawagan ng ating Pangulo na kung sino daw makaka-imbento ng mga gamot na to, panlaban sa corona, is bibigyan niya ng pabuya. Yan nga, 10 million, sabi niya. Ang problema po kasi nito naman, may maimbento man po na antiviral, may maimbento man po na vaccine. Ang nakakatakot nito, hindi pa naman tested yan. Paano kung mangyari yan tulad nung sa dengue noon na vaccine? Maraming namatay na bata.
Sinaksak sa'yo ngayon. Okay, nakaligtas ka sa COVID ngayon. After 2 years, after 3 years, after 5 years, ang dami nagkabulagtaan yan, ang dami nagkakamatayan. Nung pala, side effect nung nagawang gamot. So, mahirap pa po, matatagalan pa po tayo magkakaroon ng gamot sa COVID. Kung meron man effective talaga, mauunang bibili niyan yung mayayaman na bansa. Siyempre, sila ang unang makakabili niyan bago makarating dito sa atin ng mga third world country. Pwede man unahin tayo niyan, parang Genifig. Gagawin tayong Genifig na testingin muna natin sa kanila. Pag within 1 year walang nangyari sa kanila, within a month, saka natin i-inject sa atin. Ganun po. Hindi pa sigurado. Nagmamadali po tayo makagawa ng gamot. So, kailangan, paano, wala nang testing, inject na. Yun po ang mahirap naman sa may inventong antiviral. Although, kung magiging effective yung mga dati nang nagawa ng mga scientists, kunyari, yung antiviral na nagawa nila sa SARS, o kaya sa anti-malaria, tinitesting na po nila ngayon lahat yan. Yung mga dating na-invento nilang gamot na para sa malaria, para sa yung mga sa SARS noon, tinitesting na nila ngayon yung kung pwede sa COVID, kung effective. Kung meron dyan effective, yun ang gagamitin nila. At least yun, matagal na nilang na-invento, na-testing na nila yun. Yun po ang mas maganda. Kaysa yung gagawa ka ngayon ng bagong gamot na hindi pa tested. Kung meron naman dyan gamot na dati nang ginagamit sa malaria, panggamot dahil ang malaria po is virus din yan. Ang cause niyan, lamok lang ang nagdadala. Ano po? So, kung meron gamot na ganyan na effective, at least na testing na. Matagal na testing. Ano po? So, yun po. Tapos na naman tayo sa isang video. At masyado pasensya na po kung mahaba ang mga video ko. Talagang, kaya buhay naman po yung pinag-uusapan natin dito. Ano po? Sige, salamat po.